Dati nang in-demand abroad ang mga nurse at caregiver. Ngayon may mga nadagdag sa listahan ang mga pwedeng pagkakitaan. Mga trabahong dati hindi sineseryoso, pero may hatid pa lang malaking dolyar. Brusko. Jacket mo! Palaban. Walang inuurungan. Yan si Paul, batikang stuntman. Panay ang practice niya ngayon sa kanyang pamatay na The Moves. Mag-o-audition siya bilang stuntman sa itinatayong sikat na Hollywood production studio sa Singapore. Pag natanggap kami ron, meron na kaming stable na trabaho for 1 year or mahigit pa. Tsaka siguro maganda-ganda ang kikitain namin doon. Ang kanyang kasamang si Ramil, tanggap na. Kung suswertihin din siya, pwede silang kumita ng hanggang 150,000 pesos kada buwan. Mainam na raw yon, lalo pat mahina na ngayon sa Pilipinas ang mga action movie. Qualification, overqualified na kami sa pag-i-stunt kasi since 1985, stuntman na ako. Kinabukasan, sinundan namin si Paul sa kanyang audition. Abala sa pagpapractice ang mga stuntmen. Wow. Makalipas ang ilang oras, So anyway, thank you for coming. I will see this. I will call you back. Yes, sir. Sige. Alright? Okay. Siguro hindi naman matagal naming aantayin yun. Parang malakas ang kutob ko na makakasama kami ron. isa lang si Paul sa libo-libo nating mga kababayan na nangangarap magtrabaho sa ibang bansa ngayon. Meron kasing humigit kumulang 239,000 job vacancies sa labas ng Pilipinas. Malaki na rin daw ang maitutulong nito para mabawasan ang 2.85 milyon na mga Pilipinong walang trabaho. Si Randy Matadero, sa 2 taon niyang pagtatrabaho sa Canada, pumapalo ng mahigit 100,000 pesos ang kinikita niya kada buwan. Times 10 ito ng dati niyang kita dito sa Pilipinas. Kumpara sa akin, magaan yung trabaho doon kasi kanya-kanyang tuka eh. Hindi katulad dito, pag nagtrabaho ka kunwari sa slaughter, sa iyo lahat. Nakapagpundar na si Randy ng bahay, nakabili pa ng kotse, natustusan ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Sa darating na Setyembre, sa Australia naman ang kanyang lipad para doon din magmatadero. Kung gusto mong maging matadero sa ibang bansa, kailangan mo munang magsanay sa mga ahensyang accredited ng TESDA o sa TESDA mismo. Doon tuturuan ka ng tamang pagkatay ng hayop at pati na ng meat cutting. Depende sa panahon, may mga lumalabas na trabaho na in demand abroad. Ilang taon nang nakararaan nung nag-boom ang nursing at caregiving. Kaya si Lyris nag-nursing. Kapapasa nga lang niya ng nursing board exams. Pero hindi siya nagtatrabaho ngayon sa ospital, kundi sa isang kapihan. Si Lyris kasi mas piniling magbarista. Ito ang tawag sa mga taong nag-aral ng tamang pagtimpla at pagsaserve ng kape. Nagpasa ko ng mga application forms sa mga hospital, pero until now, wala akong call. Kasi siguro nga madaming competition, madaming mas nauna sa akin, saka sobrang dami na ngang nag-nurse. So, itong pagbabarista, ngayon ko lang din nalaman na malaki pala yung opportunity. So, I decided to stay. Ayon sa POEA o ang Philippine Overseas Employment Administration, merong 206 job openings para sa mga barista sa Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Oman at Bahrain. Kung ang karaniwang sweldo ng barista dito sa Pilipinas 10,000 pesos kada buwan, abroad umaabot ito ng 70,000 pesos. Karamihan po talaga mga Pinoy na barista po ang hinahanap sa ibang bansa. Dahil una-una yung hospitality po, hinahanap nila.
And especially pagdating sa skill at sa pagsaserve, lagi kasi sila na-smile. Sa kasalukuyan, may mga training center na aprobado ng TESDA o ang Technical Education and Skills Development Authority. Dito libreng magsanay o mag-training para maging barista. Sa training center ng TESDA sa Taguig, maraming kursong mapagpipilian. Isa na rito ang paghihinang o welding. In demand ito ngayon sa Amerika, Canada at Australia. Lalo na ang mga babaeng welder. Anong bentahe ng mga babae sa ganitong trabaho? Bali, yung babae nga daw po is mas flexible siya. Kumbaga kung gaano po kababa yung wini-weld, kaya po rin ang body niya sumunod. Hindi malinis at mahirap na trabaho ang pag-welding. Pero para sa mga kababaihang ito, okay lang kasi malaki ang kita sa mga linyang ito, lalo na kapag nag-abroad. Kinakailangan masanay sila sa ganon kasi naka-expose sila sa lahat ng hazard sa welding. So kinakailangan balot na balot ka. Sa simulat sa pool pa lang ng training program, kinakailangan sanayin mo ng sarili mo kasi diyan ka magtatagal bilang welder. Si Marilyn Tusi, kumikita ng mahigit $3,000 o humigit kumulang 150,000 pesos kada buwan sa Canada. Yung TESDA talaga yung parang naging malaking factor doon sa development ng skills. Kasi kung basta welder lang, tapos hindi ka na-certify ng TESDA, hindi ka marirecognize globally. Nakakaengganyo talaga. Kaya naman marami ngayong mga babae ang nagtitraining ng welding sa TESDA. So ito, susubukan natin kung paano ang pag-welding. At itong larangan ko ngayon, sabi nila, hindi na lang daw para sa mga lalaki. Pwede na rin sa amin, ng mga babae. So, bago ka makapag-join, kailangan may practice ka. Okay. So- Ano mga hindi ko dapat gawin? Ang hindi mo... Para hindi masunog at hindi maka-aksidente. Hindi ka makaka-aksidente, you're protected already. Okay. Ba't ayaw na? Napakadaling tignan, mahirap pala. Sa'yo nakaganyan, ha? Parang takot. Dapat na nakaganyan. Okay. Takot naman po ako talaga eh. Basta. Ito gagalawin. Ano ang hindi ko gagalawin? Mahirap ito. Kaya. Kaya. Kaya? Kailangan mo lang talaga mag-practice. Practice ang kamay. Oo. Pwede nga ito sa mga babae. Kasi maganda ang control ng mga kamay at pulso natin. Tsaka mahilig tayo sa mga buting-ting. So tama-tama nga ito. Hindi lang ito pang mga lalaki. Watch out mga lalaki. Kaya namin tong welding. Di ba, sir? Dito sa TESDA, libreng matuto ng welding, lalo na ang mga babae dahil in demand ngayon abroad. Ang kailangan lang Filipino citizen at 15 years old and above. Ang maganda rito, meron ka pang 60 pesos na allowance araw-araw kada pasok mo. Pag natuto ka ng welding, malaki ang potensyal mong makahanap ng trabaho abroad. Kung ayaw mo naman ng welding, pwede kang mag-aral na maging mekaniko. Sa linyang ito, hindi rin importante ang kasarian. Nagluluto ka dati. Bakit ito napasok mong kurso? Yung una, ma'am, hindi ko siya gusto eh. Gusto ko lang po kasi makahanap ng magandang trabaho. Nung nag-aral na po ako, nagustuhan ko na po siya. Ko challenge po kasi, ma'am, na hindi umaandar yung makina, tapos maririnig mo na lang, biglang magkakaroon ng inaayos mo. Kahit maraming job openings ngayon abroad, sa sari-saring mga linya, in demand pa rin naman daw ang mga domestic helper o household services workers. May kurso sa tamang paraan ng paglilinis at pag-aasikaso sa bahay. Sa panahon ng krisis, mas lalo pang kailangan ang dekalidad na manggagawa at doon tayo pumapasok. Dahil siyempre kung ikaw ay employer at naninigurado kang kikita ka, edi siyempre pipiliin mo yung mahusay at dekalidad na trabahante. So doon talaga nananaig ang Pilipino. Kaya sabi nga ng mga eksperto,
mas lalo pa nga tayo magiging in demand ngayon sa panahon ng crisis. Dito sila natuto, dito sila natin natitrain, yung experiences nila. Pero ang nakikinabang ay ang mga dayuhan, no? Hindi dito sa sarili nating bansa na napakaganda sana kung nandito sila, malaki ang maitutulong nila sa pag-develop ng ating local economy. Magandang balita ngang dumarami ang klase ng trabaho na in demand abroad. Ibig sabihin, nadadagdagan din ang oportunidad para sa ating mga kababayan. Basta't hindi mapili at handang marumihan o magbanat ng buto, meron kang tsansa. Sana nga lang dumating ang araw na hindi na natin kailangan pang mangibang bansa para lang umasenso ang buhay.